Mayor! Mayor Baste! Marta po! Parang awa niyo na! Nagising si Sebastian Basteguerrero sa lakas ng sigaw na iyon. Ang malakas na katok ni Manang Marta sa pinto ng kanyang master's bedroom ay sapat na para magpataas ng presyon niya. 4:00 pa lang na madaling araw. Kagagaling lang niya sa isang marathon meeting sa munisipyo kagabi at kulang na kulang pa siya sa tulog. Manang, ano ba yun? Kung tungkol sa relief goods yan, mamayang 8:00 na natin pag-usapan. Sigaw ni Baste habang pilit na ipinipikit ang mata. Hindi po, Mayor. May nakalagay po sa tapat ng main door niyo. Bilisan niyo po. Dahil sa kabasa-boses ng matanda, napilitang bumangon si Baste. Naka-boxer shorts lang siya at sando. Gulong-gulo ang buhok, pero hindi na niya inintindi ang hitsura. Mabilis siyang bumaba ng grand staircase ng kanyang mansyon. Pagdating sa foyer, nakita niyang nakabukas ang malaking pintuang Nara. Doon, sa gitna ng malamig na simoy ng hangin, ay may isang asul na basket at ang tunog na sumalubong sa kanya ay nagpagising sa kanya ng tuluyan. Ito ay iyak ng isang sanggol. Ano to, Manang? Kaninong pakana to? Tanong ni Baste. Halos hindi makapaniwala. Lumapit siya sa basket. Isang sanggol na marahil ay 3-4 na buwan pa lang edad ang nakabalot sa puting kumot. Hindi ko po alam, Mayor. Pagbukas ko para magwalis, yan na ang bumungad sa akin. May sulat po, oh. Turo ni Manang Marta sa isang puting sobrang nakasingit sa gilid ng una ng bata. Nanginginig ang kamay na kinuha ng binata ang sobre. Binasa niya ang nakasulat sa loob. Baste, alam kong hindi ka pa handa, pero ikaw lang ang tanging pag-asa niya. Siya ang bunga ng gabing iyon. Alagaan mo ang anak mo. Huwag mo siyang itataboy dahil wala na siyang ibang tatakbuhan. Nanigas si Baste sa kinatatayuan. Anak? Anong anak? Wala akong anak. Manang, alam mong wala akong seryosong relasyon mula nang maging mayor ako. Pero Mayor, tignan niyo po ang bata. Giit ni Manang Marta habang binuhat ang sanggol para patahanin. Yung hugis ng mata, yung matangos na ilong, Mayor. Parang pinagbiyak na bunga kayo. Hindi ito maikakaila ng kahit sinong taga San Jose. Huwag kang maingay, Manang. Kapag nalaman ito ng mga kalaban ko sa politika, gagamitin nilang isyong ito. Sasabihing irresponsable akong ama. Frustrated na napahawak si Baste sa kanyang batok. Anong gagawin natin dito? Dadalhin ba natin sa DSWD? Tanong ng matanda. Tinitigan ni Baste ang sanggol. Sa gitna ng pag-aalboroto ng kanyang isip, biglang tumigil sa pag-iyak ang bata. Tumingala ito sa kanya, tumawak sa daliri ni Baste. Isang kuryente ang kakaibang emosyon ang humaplo sa puso ng mayor. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang tigas ng kanyang puso ay tila unti-unting natutunaw. Wag muna, mahinang sabi ni Baste. Ipasok mo muna sa loob. Maghanap ka ng mapagkakatiwalaang yaya. Yung hindi taga rito sa atin para walang chismis. Sabihin natin, anak ito ng isang malayong kamag-anak na namatay. Pero Manang, kailangan ko ng tulong. Wala akong alam sa pagiging tatay. Sus Mariosep, Mayor! Instant daddy na kayo! Bulong ni Manang Marta habang nilalampi ng bata. Mayor, heto na po ang sinasabi ko sa inyong aplikante. Siya lang ang naglakas loob na pumunta rito kahit madaling araw nating ipinakalat ang balita sa kabilang bayan. Bungad ni Manang Marta habang hila-hila ang isang babaeng nakayuko. Kasalukuyang karga ni Mayor Baste si Liam, ang pangalang pansamantala niyang ibinigay sa bata. Ang seryosong mukha ng Mayor ay bakas ang puyat. Magdamag siyang hindi nakatulog dahil sa bawat iyak ng sanggol ay tila gripo ang pawis niya sa kaba. Hindi niya alam kung paano ang tamang pagpapatulog at lalong hindi niya alam kung bakit ayaw tumigil nito sa pag-iyak kahit busog naman. Ilang taon ka na? Saan ka galing? Tanong ni Baste. Ang boses ay puno ng autoridad na pang-alkalde. Dahan-dahang nag-angat ng tingin ng babae. Doon, tila huminto ang mundo ni Baste. Ang babaeng nasa harap niya ay may maputlang balat, mahabang buhok na bahagyang magulo, at mga matang tila may malalim na mata. Suot nito ang isang kupas na floral dress na maluwag sa kanyang payat na pangangatawan. Ako po si Ashley. Mahinang sagot nito. Sabi po ni Manang kailangan niyo na mag-aalaga sa bata. Wala po akong matuluyan ngayon. Baka po pwede niyo akong tanggapin, Mayor. Kumunot ang noo ni Baste. May kung ano sa boses ni Ashley na tila narinig na niya noon. Isang pamilyar na himig na pilit niyang hinahanap sa kanyang alaala pero hindi niya mahuli. Ashley, saan ka nakatira? Bakit wala kang gamit na dala kundi ang maliit na bag na yan? Yumuko si Ashley. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig.
Hindi ko po alam, Mayor. Ang totoo po niyan, nagising na lang ako sa isang ospital sa kabilang probinsya. 6 na buwan na ang nakalilipas. Sabi ng mga doktor na aksidente raw ako. Nawala ang lahat ng alaala ko. Ang tanging alam ko lamang ay ang pangalan ko dahil sa isang lumang kwintas na suot ko noon. Amnesia? Tanong ni Baste. Bahagyang naniningkit ang mga mata. Paano ako magtitiwala sa isang taong hindi man lang kilala ang sarili niya? Paano kung kriminal ka pala? Eksaktong pagkatapos sabihin niyo ni Baste, muling humiyaw sa iyak si Liam. Halos mamula na ang bata sa sobrang iyak. Tarantang isinayaw ni Baste ang sanggol, pero lalong lumakas ang iyak nito. Akin na po siya, Mayor. Kusa nang lumapit si Ashley. Kahit may pag-aalinlangan, ibinigay ni Baste ang bata dahil sa desperasyon. Sa sandaling mahawakan ni Ashley si Liam, isang himala ang nangyari. Agad na tumigil ang bata sa pag-iyak. Isinandal ni Liam ang kanyang maliit na ulo sa balikat ni Ashley at huminga ng malalim, tila nakatagpo ng kapayapaan. Ang mga kamay ni Ashley ay tila automatikong gumagalaw sa paghele, isang kilos na natural sa kanya. Nanigas si Baste sa nakita. Napatingin siya kay Manang Marta na ganoon din ang reaksyon. Mayor, tignan niyo. Parang hiyang na hiyang ang bata sa kanya. Pulong ni Manang. Tinitigan ni Baste si Ashley habang hinahalikan nito ang tuktok ng ulo ng sanggol. Sa kailaliman ng kanyang pagkatao, naramdaman ni Baste na may mali. O baka may tama na hindi niya maipaliwanag. Sino ba talaga ang babaeng ito? At bakit ang pakaramdam niya ay hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niyang magkasama ang dalawa? Sige, manatili ka rito. Pagpapasya ni Baste. Pero babantayan kita, Ashley. Kapag may nalaman akong hindi maganda tungkol sa nakaraan mo, malalagot ka sa akin. Gumiti ng bahagya si Ashley, isang ngiting nagpabilis ng tibok ng puso ng binatang Mayor. Salamat po, Mayor. Pangako, aalagaan ko siya na parang sarili kong anak. Isang linggo na ang lumipas mula nang tumira si Ashley sa mansyon. Sa loob ng 7 araw na iyon, tila nagkaroon ng bagong buhay ang bahay ni Mayor Baste. Ang dating tahimik at formal na mansyon ay napuno ng halimuyak ng baby powder at ang malambing na pag-awit ni Ashley tuwing gabi. Kasalukuyang nakatayo si Baste sa balkonahe ng ikalawang palapag, nakadungaw sa sala. Pinagmamasdan niya si Ashley na mahimbing na hinahela si Liam. May kung anong haplo sa puso ni Baste habang tinitignan ng dalaga. Simple lang ito, walang kolorete, lagi nakapusod ang buhok. Pero ang ganda nito ay tila nagniningning, lalo na kapag mamingiti sa bata. Bakit parang kabisadong-kabisado mo ang bawat galaw niya, Ashley? Bulong ni Baste sa sarili. Hindi mawala sa isip ni Baste ang pagdududa. Isang gabi, nakita niyang umiiyak si Ashley habang tinitignan ng isang nunal sa likod ng tainga ni Liam. Ang nunal na iyon ay eksaktong katulad ng sa kanya. Paanong ang isang babaeng may amnesia ay tila may koneksyong espiritual sa isang batang iniwan ng sa pintuan? Dahan-dahang bumaba si Baste. Ashley, tawag niya. Nagulat ang dalaga at bahagyang napaigtad. Mayor, gising pa po pala kayo. Pasensya na po, pinatutulog ko lang si Liam. Maupo ka muna. Utos ni Baste. Ang boses ay seryoso pero hindi na kasing lupit ng dati. Umupo siya sa tapat nito. Sabihin mo sa akin ang totoo. Wala ka ba na talagang maalala bago ang aksidente? Kahit isang pangalan, isang mukha. Umiling si Ashley. Ang mga mata ay nagsimulang mangilid ang luha. Wala po, Mayor. Minsan, kapag napikit ako, may naririnig akong boses tumatawag sa akin. Pero malabo po ang lahat. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang sakit dito. Turo niya sa kanyang puso. Parang may nawala sa akin na napakahalaga. Napako ang tingin ni Baste sa mga labi ni Ashley. Sa isang saglit, naalala niya ang isang gabi. Mahigit 1 taon na ang nakakalipas. Isang engrandeng party sa Manila. Lasing siya noon, pagod sa politika. At may isang babaeng nakamaskara na nakasama niya sa hardin. Isang gabing puno ng pagsinta na hindi na nasundan dahil bigla itong naglaho kinabukasan. Ashley, nakapunta ka na ba sa Maynila? Tanong ni Baste. Ang boses ay napaos. Hindi ko po alam, pero parang pamilyar po ang amoy ng pabango niyo. Mahinang sagot ni Ashley habang dahan-dahang lumalapit ang mukha ni Baste sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Naamoy ni Baste ang bango ng sampagita sa buhok ni Ashley. Sa gitna ng kanyang paghihinala, may ibang emosyon ang namamayani. Isang pagnanais na protektahan ng babaeng ito, may amnesia man o hindi. Mayor, pulong ni Ashley, hindi gumagalaw.
Tila hinihintay ang susunod na mangyayari. Biglang gumalaw si Liam at umiyak. Parang natauhan si Baste at mabilis na tumayo. Sige na, magpahinga ka na. May meeting pa ako bukas sa munisipyo. Mabilis na tumalikod si Baste. Pero ang kanyang puso ay nagkakarera sa bilis. Hindi pwede. Isip niya, hindi ako pwede mahulog sa isang taong hindi ko kilala. Pero bakit tila kilala siya ng puso ko? Samantala, naiwang nakatulala si Ashley. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Bakit sa tuwing malapit ang mayor, tila may mga imaheng gustong kumawala sa kanyang isipan? Isang puting kotse, isang malakas na busina, at ang boses ng isang lalaki na tinatawag ang kanyang tunay na pangalan. Anong ibig sabihin nito? Aniya sa sarili. Isang matiling boses ang bumasag sa katahimikan ng tanghalian sa mansyon. Halos mabitawan ni Ashley ang hawak na bote ng gatas ni Liam. Nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng tila rumampa mula sa isang fashion magazine. Siya ay si Valerie Monteclaro, ang anak ng gobernador at ang ex-girlfriend ni Baste na hindi pa rin tumatanggap ng salitang tapos na tayo. Napatayo si Baste mula sa hapag. Wakas ang pagkainis. Valerie, anong ginagawa mo rito nang walang pasabi? At bakit ka sumisigaw? I heard the rumors, Baste. Sabi nila may anak ka na raw at may kinakasamang babae rito sa mansyon. Itinuro ni Valerie si Ashley gamit ang kanyang mahaba at pulang kuko. Sino ang babaeng ito? At bakit nakarga ang batang yan? Napayuko si Ashley. Naramdaman ng matatalim na tingin ni Valerie. Ako po si Ashley. Yaya po ako ni Liam. Yaya? Sa ganyang hitsura? Mukha kang galing sa basurahan. Singhal ni Valerie habang lumalapit kay Ashley. At ikaw, Baste, seryoso ka ba? Pinatitira mo ang isang estranghera rito? Paano kung magnanakaw yan? O baka naman, ginagamit lang ang batang yan para perahan ka? Valerie, tama na. Awat ni Baste, ang boses ay dumadagundong sa autoridad. Si Ashley ay empleyado ko. At ang bata, siya ay anak ko. Wala kang karapatang pagsalitaan sila ng ganyan sa loob ng pamamahay ko. Nanlaki ang mga mata ni Valerie. Anak mo? So totoo nga. Paano, Baste? Kailan? At sino ang ina? Muling binaling ni Valerie ang tingin kay Ashley, puno ng pandidiri. Sigurado akong hindi ang basurang ito ang nanay. Look at her, she's nobody. Lalong humigpit ang yakap ni Ashley kay Liam. Sa kabila ng takot, naramdaman niya ang isang pamilyar na proteksyon. Ma'am, wala po akong ginagawang masama. Inaalagaan ko lang po ang bata. Layas! Sigaw ni Valerie sabay hablot sa braso ni Ashley. Umalis ka na rito, bago ko patawagin ng mga pulis para imbestigahan ang pagkatao mo. Baste, paalisin mo ang babaeng ito kung gusto mong manatili ang suporta ng daddy ko sa susunod na eleksyon. Nagpumigla si Ashley at sa hindi inaasahang pagkakataon, naramdaman ni Baste ang isang matinding galit na hindi niya akalaing mararamdaman niya para sa isang yaya lang. Mabilis siyang humakbang at tinawakan ng kamay ni Valerie para bitawan si Ashley. Bitawan mo siya, Valerie. Mahinahon pero mapanganib ang tono ni Baste. Hindi mo ako madidiktahan sa sarili kong buhay at lalong hindi sa pamamahala ko sa lungsod na ito. Ashley, dalhin mo si Liam sa taas. Huwag ka makikinig sa kanya. Baste, pinipili mo ang yaya na yan kaysa sa akin? Sigaw ni Valerie, halos maiyak sa galit. Hindi ko siya pinipili kaysa sa iyo, Valerie. Pinoprotektahan ko ang pamilya ko. Sagot ni Baste na ikinagulat maging ng sarili niya. Nang makaakyat si Ashley, humarap si Baste kay Valerie. Umalis ka na. Huwag mo nang uulitin ang pagpapakita rito ng ganito o ako mismo magpapatapon sa iyo palabas ng San Jose. Naiwan si Valerie na nanginginig sa galit. Hindi ko hahayaang maging masaya kayo, Baste. Aalamin ko kung sino ang babaeng yan at sisiguraduhin kong ibabalik ko siya kung saan man siya nanggaling. Sa itaas ng hagdan, nakikinig si Ashley. Ang bawat salita ni Valerie ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang puso. Pero ang huling sinabi ni Baste, ang salitang pamilya, ay naghatid ng init na hindi niya maipaliwanag. Sino nga ba siya sa buhay ni Mayor Baste? Hindi mapakali ang binata matapos ang pagwawala ni Valerie. Alam niyang hindi titigil ang ex-girlfriend niya hanggat hindi nito nasisira si Ashley. Pero higit sa galit, may bumabagabag sa kanya ang proteksyong naramdaman niya para sa yaya. Bakit tila handa siyang isugal ang kanyang karera para sa isang babaeng hindi naman niya lubos na kilala? Mayor, heto po ang kape niyo. Mahinang boses ni Ashley ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nasa library si Baste,
pinalilibutan na mga makakapal na libro at dokumento ng lungsod. Tumingala siya at nakita si Ashley. Bakas pa rin sa mga mata nito ang takot mula sa engkwentro kay Valerie kanina. Salamat, Ashley. Pasensya na sa nangyari kanina. Hindi dapat siya naging bastos sa'yo. Hinging paumanhin ng binata. Sanay na po ako, Mayor. Siguro po. Siguro tama siya. Isa lang akong estranghero rito. Wala akong maipakita na kahit anong pagkakakilanlan. Malungkot na sabi ni Ashley. Akmang tatalikod na ito nang may mahulog mula sa bulsa ng kanyang apron. Isang maliit na bagay ang bumagsak at lumikha ng mahinang ingay. Pinulot ito ni Baste bago pa man makayuko si Ashley. Isang kwintas. Isang manipis na kadenang pilak na may pendant na hugis kalahating puso. Sa gitna nito, may nakaukit na maliit na letrang S. Naniga si Baste. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Mabilis niyang binuksan ang drawer ng kanyang lamesa at kinuha ang isang maliit na box. Sa loob nito, naroon ang kabiyak ng puso, isang pendant na may nakaukit namang titik A. Saan mo nakuha to, Ashley? Nanginginig ang boses ni Baste. Iyan po ang sinasabi ko sa inyong tanging gamit ko noong matagpuan ako sa aksidente, Mayor. Sabi ng nurse, mahigpit ko raw iyang hawak sa kamay ko kahit wala akong malay. Bakit po? May problema po ba? Hindi nakasagot si Baste. Binalikan niya ang gabi ng charity ball sa Manila. Ang babaeng nakamaskara. Ang babaeng hindi niya nakuha ang pangalan dahil sa isang biglaang tawag ng tungkulin. Ang babaeng ibinigay sa kanya ang kalahati ng kwintas at sinabing, itago mo ito, Sebastian. Kapag nagkita tayong muli, malalaman mong tayo ang nakatadhana. Sebastian, bulong ni Baste. Ang S sa kwintas mo. Hindi ayan kung ano lang. Iyan ay para kay Sebastian. At ang AOA na hawak ko, iyan ay para kay Ashley. Naguluhan si Ashley. Ano pong ibig ninyong sabihin? Lumapit si Baste sa kanya. Hawak ang 2 piraso ng puso. Pinagtabig niya ang mga ito. Sakto ang bawat ukit. Isang buong puso ang nabuo sa harap ng kanilang mga mata. Ashley, hindi ka lang basta yaya ni Liam. Garalgal na sabi ni Baste. Habang hinahawakan ng mga balikat ng dalaga. Ikaw ang babaeng hinahanap ko sa loob ng mahigit 1 taon. Ikaw ang nakasama ko sa gabing yun. Ang gabing bago ka nawala. Nanlaki ang mga mata ni Ashley. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang ulo. Mga imahe ng puting ilaw, tunog ng preno at isang mukha-mukha ni Baste na nakangiti sa kanya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Mayor, Baste? Mahinang tawag ni Ashley. Bago siya tuluyang nawalan ng balanse, mabilis siya nasalo ni Baste. Sa sandaling iyon, alam na ng mayor ang katotohanan. Si Ashley ang ina ni Liam. Si Ashley ang babaeng minahal niya sa loob ng isang gabi. At ngayon, kailangan niya gawin ang lahat para maibalik ang alaala nito bago pa man sila tuluyang paghiwalayin ng tadhana o ng mga taong gustong sumira sa kanila. Dahan-dahang iminulat ni Ashley ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ng silid ng Mayor Baste ang bumungad sa kanya. Amoy panlalaking pabango at mamahaling kahoy ang paligid. Ramdam niya ang init ng isang kamay na mahigpit na humahawak sa kanya. Ashley, salamat sa Diyos, gising ka na. Boses ni Baste, puno ng pag-aalala. Napahawak si Ashley sa kanyang sentido. Mayor, yung kwintas, yung sayaw, may nakita akong garden, maraming bulaklak, tapos binigay mo sa akin yung kalahati ng puso. Nanlaki ang mga mata ni Baste. Naalala mo na? Naalala mo na ang gabing yun sa Manila? Hindi lahat. Pait na sagot ni Ashley habang pilit na bumabangon. Pero alam ko na ang pakiramdam ng kamay mo. Alam ko na kung bakit ganoon na lang ang tibok ng puso ko noong unang beses kitang makita sa pinto. Baste, ikaw yun. Ikaw ang lalaking huling nakita ko bago magdilim ang lahat sa kalsada. Hindi na nakapagpigil si Baste. Hinila niya si Ashley sa isang mahigpit na yakap. Hahanapin natin ang lahat ng sagot, Ashley. Pangako. Hindi ka na mawawala sa akin. Kayo ni Liam, kayo ang pamilya ko. Ngunit ang madamdaming tagpo ay muling nabulabog. Isang malakas na busina ng sasakyan ang umaalingaw-ngaw sa labas ng mansyon. Hindi lang isa, kundi 3 itim na SUV ang pumarada sa tapat. Mayor! Mayor Baste! Tawag ni Manang Marta mula sa baba, bakas ang panginginig ng boses. Nandito po si Gobernador Monteclaro, galit na galit po. Nagkatinginan sina Baste at Ashley. Alam ni Baste na ito ang kanti ni Valerie. Bumaba sila. Karga ni Baste si Liam habang nakakapit naman si Ashley sa kanyang braso. Sa gitna ng sala, nakatayo ang gobernador. Isang matandang lalaki na may mapagmataas sa tindig at matatalim na mata. Sa tabi nito ay si Valerie na may mapang-uyam ng ngiti sa mga labi. Sebastian,
Panimula ng gobernador. Ang boses ay parang kulog. Narinig ko ang pampabastos mo sa anak ko para sa isang yaya? At balita ko may anak ka raw na itinatago rito. Alam mo ang implikasyon nito sa darating na eleksyon, hindi ba? Gobernador, labas ang politika rito. Ito ay usaping pamilya. Matapang na sagot ni Baste. Pamilya? Tumawa ang matanda. Ang pamilya Guerrero at Monteclaro ang dapat na magsanib. Hindi ko hahayaang sirain ng isang babaeng walang nakaraan ang mga plano ko para sa probinsyang ito. Tumingin ang gobernador kay Ashley. Tila sinusuri ang bawat anggulo ng mukha nito. Biglang kumunot ang kanya noo. Teka, ang babaeng yan. Siya ba nawawalang anak ni Don Ricardo na taga Manila? Ang tagapagmana ng mga lupain sa South? Natahimik ang lahat. Maging si Ashley ay natigilan. Kung siya nga yan, Sebastian, mas lalo siyang mapanganib sa'yo. Banta ng gobernador. Dahil marami ang gusto mawala siya para makuha mana niya. At kung hindi mo siya ilalabas sa mansyong ito, matadamay ang buong San Jose sa gulo na nakaraan niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Baste. Lalong humigpit ang hawak kay Ashley. May mga taong naghahanap sa kanya, Baste. At hindi sila titigil hanggat hindi nila natatapos ang sinimulan nila sa aksidenteng yun. Malamig na sabi ng gobernador. Ibigay mo sa akin ang babae at titiyakin kong ligtas ang anak mo. Kung hindi, sisiguraduhin kong bukas na bukas din, wala ka na sa pwesto. Hindi na hinintay ni Baste na matapos ang banta ng gobernador. Sa gitna ng gabi, mabilis niyang pinalabas sina Ashley at Liam sa likod ng pinto ng mansyon. Alam niyang sa bawat minutong nananatili sila sa loob ng lungsod, lalong nagiging pain si Ashley para sa mga taong gustong pumatay dito at para sa ambisyon ng mga Monteclaro. Saan tayo pupunta, Baste? Tanong ni Ashley. Mahigpit ang hawak sa sanggol na mahimbing na natutulog sa loob ng sasakyan. Sa isang lugar na walang nakakaalam. Isang rest house na nakapangalan sa aking yumaong ina. Hindi ito nakatala sa kahit anong public records ko bilang mayor. Sagot ni Baste, habang mabilis na nagmamaneho paakyat sa bulubunduking bahagi ng San Jose. Makalipas ang 2 oras, narating nila ang isang maliit ngunit magandang cabin na gawa sa log at bato, napapalibutan ng matatayog na puno ng pino. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang malamig na ihip ng hangin. Dito muna tayo. Ligtas kayo rito, Ashley. Wika ni Baste habang inaalalayan silang pumasok. Nang mailapag ni Liam at si Liam sa isang komportableng higaan, hinarap ni Baste si Ashley. Ang liwanag mula sa fireplace ay nagbibigay ng mainit na kulay sa mukha ng dalaga, pero bakas dito ang labis na pagkalito. Baste, totoo ba ang sinabi ng gobernador na may mga taong gustong pumatay sa akin dahil sa mana? Tanong ni Ashley. Ang boses ay nanginginig. Kung ganoon, baka mapahama ka lang dahil sa amin ni Liam. Baka dapat umalis na kami. Mabilis na hinawakan ni Baste ang magkabilang kamay ni Ashley. Huwag mong sasabihin yan. 1 taon ako nang hulila sa babaeng nakilala ko sa Manila. Ngayong nahanap na kita at nalaman kung may anak tayo, hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo. Kahit itaya ko pa ang posisyon ko o maging ang buhay ko. Bakit? Bulong ni Ashley. Yaya mo lang ako noong nakaraang linggo. Bakit ganito ka kadesperado para sa akin? Lumapit si Baste hanggang sa magdikit ang kanilang mga noo. Dahil bago pa man bumalik ang alaala mo, nahulog na ako sa iyo ng paulit-ulit. Hindi dahil ikaw ang tagapagmana ng kung anong lupain, kundi dahil ikaw ang Ashley na nagpatibok muli ng puso ko. Sa sobrang emosyon, hindi na nakapagpigil si Baste at dahan-dahang hinalikan si Ashley. Isang halik na puno ng pangako at pangungulila. Sa sandaling iyon, tila bumalik ang isang piraso ng alaala ni Ashley, ang pakiramdam ng labi ni Baste sa ilalim ng mga bituin noon sa Manila. Naalala ko na, bulong ni Ashley pagkatapos ng halik. May luhang pumatak sa kanyang pisngi. Ang pangalan mo, Sebastian, iyon ang huling salitang binanggit ko bago bumangga ang kotse ko. Ikaw ang tinatawag ko. Tiyakap siya ni Baste na mahigpit. Nandito ako, hindi na kita bibitawan. Ngunit sa labas ng cabin, sa dilim ng kagubatan, isang pulang ilaw mula sa isang tracking device ang kumikislap sa ilalim ng sasakyan ni Baste. Hindi nila alam na ang lihim na rest house ay hindi na lihim sa mga taong nais silang buwagin. Ang init ng fireplace at ang tamis ng muling pagtatagpo ni Baste at Ashley ay biglang napalitan ng kilabot ng marinig ni Baste ang kakaibang kaluskos sa labas. Hindi iyon tunog ng hangin o ng mga hayop sa gubat. Iyon ay tunog ng mga sapatos na maingat na tumatapak sa mga tuyong dahon. Ashley, kunin mo si Liam. Pumasok kayo sa loob ng banyo. Bilis! Mahina ngunit mariing utos ni Baste.
Bakit, Baste? Ano ang nangyayari? Tanong ni Ashley na bakas ang takot sa muka. Huwag ka nang magtanong. Ilak mo ang pinto at huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Agad na sumunod si Ashley. Pagkakuha sa natutulog na sanggol, mabilis siyang nagtago. Si Baste naman ay kinuha ang kanyang lisensyadong armas mula sa drawer. Isang bagay na hindi niya akalaing gagamitin niya sa loob ng sariling bakasyunan. Biglang nabasag ang bintana sa sala. Isang tear gas canister ang gumulong sa sahig. Lumabas kayo riyan! Sigaw ng isang lalaki mula sa labas. Ibigay niyo ang babae at walang madadamay. Umuubo si Baste pero nananatili siyang alerte. Sino ang nag-utos sa inyo? Ang mga Monteclaro ba? Nagkakamali ka, Mayor. Ang mga tito ni Ashley ang gustong tumapos sa kanya. Hindi na dapat siya nabuhay sa aksidenteng yun. Sagot ng lalaki. Kasunod ang sunod-sunod na putok ng armas na tumama sa pader ng cabin. Gumatin ang putok si Baste para pigilan ang pagpasok ng mga lalaki na kamaskara. Sa gitna ng putukan, nakita ni Baste na may dalawang lalaki ang sumusubok na sirain ang pinto ng banyong kinaroroonan ni Ashley. Huwag niyo silang gagalawin! Sigaw ni Baste. Sinalubong niya ng suntok at sipa ang isa sa mga salarin. Nagkaroon ng bakbakan sa loob ng maliit na sala. Kahit dehado sa bilang, ang galit ni Baste bilang isang ama at lalaki nagmamahal na nagbigay sa kanya ng lakas. Samantala, sa loob ng banyo, yakap ni Ashley si Liam habang umiiyak. Sa bawat putok ng armas, tila may mga bahagi ng kanyang alaala ang nabubuo. Ang mukha ng mga kanyang pinsan na tumatawa habang pinuputol ang brake ng kanyang sasakyan. Ang mukha ni Don Ricardo, ang kanyang ama, na wala ng buhay. Hindi ako papayag na saktan niyo kami. Sigaw ni Ashley. Sa gitna ng kanyang takot, isang kakaibang tapang ang sumibol. Nakita niya ang isang mabigat na estatwa sa loob ng banyo. Nang tuluyang mabuksan ng isang tauhan ng pinto, hindi isang takot na babae ang sumalubong dito, kundi isang matinding hampas sa ulo. Bumagsak ang lalaki. Baste! Sigaw ni Ashley habang lumalabas. Bit-bit si Liam. Nakita niya si Baste na may sugat sa braso at nakikipagbuno sa huling salarin. Gamit ang lakas at lahat ng kanyang lakas, itinulak ni Ashley ang isang mabigat na cabinet para maipit ang lalaki. Tara na! Sa kotse! Hila ni Baste sa kanila. Tumakbo sila sa labas ng ilalim ng ulan. Habang humaharurot ang sasakyan, palayo sa nasusunog na cabin, tinitigan ni Ashley ang kanyang mga kamay na nanginginig. Naalala ko na ang lahat, Baste. Sabi ni Ashley, ang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Hindi na ako mahinang Ashley na iniwan niyo sa kalsada. Anak ako ni Don Ricardo at kukunin ko ang lahat ng kinuha nila sa akin. Ang katahimikan ng gabi sa San Jose ay binasag ng pagdating ng isang convoy ng itim na sasakyan sa harap ng City Hall, kung saan kasalukuyang idinadaos ang anniversary ball ng probinsya. Sa lahat ng mga makapangyarihang tao, ang mga Monteclaro at ang mga negosyanteng galing pa sa Maynila ay naroroon. Sa loob ng isang SUV, mahigpit ang hawak ni Baste sa kamay ni Ashley. Hindi na ito ang yaya na gusto ang damit. Gayon, suot ni Ashley ang isang elegante at hapit na emerald green gown. Ang kanyang buhok ay nakaayos at ang kanyang mga mata ay hindi na bakas ng takot kundi ang naglalagablab na determinasyon. Handa ka na ba? Tanong ni Baste, nagwapong-gwapo sa kanyang formal na barong. Higit pa sa handa, Baste. Oras na para matapos ang pagtatago. Sagot ni Ashley. Pagbukas ng malaking pinto ng ballroom, tumigil ang tugtog ng orkestra. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Ang mga bulong-bulungan ay parang mabilis na apoy na kumalat sa silid. Mayor Baste? At sino ang babaeng yan? Tanong na isang panauhin. Sa dulo ng bulwagan namutla si Valerie habang hawak ang kanyang baso ng champagne. Ang kanyang ama, ang gobernador, ay napatayo mula sa presidential table. Pero ang mas kinagulat ni Ashley ay ang presensya ng dalawang lalaki sa tabi ng gobernador. Ang kanyang mga pinsan na sina Arnold at Paolo, ang mga taong nagtangka sa buhay niya. Sebastian, anong kalokohan ito? Singhal ng gobernador habang lumalapit. Sino ang nagdala? Sino ang dala mong estranghera? Hindi si Bastiang sumagot. Humakbang si Ashley na may otoridad. Hindi ako estranghera rito, gobernador. Ako si Ashley Alexandra Sandejas, ang nag-iisang anak at tagapagmana ni Don Ricardo Sandejas. Natahimik ang buong paligid. Ang mga pinsan ni Ashley ay tila nakakita ng multo. Hindi maaari. Patay na si Ashley sa aksidente. Nauutal na sabi ni Arnold. Nagkamali kayo ng kinalaban. Malamig na sabi ni Ashley habang inilalabas ang isang folder ng mga dokumento. Nasa akin ang katibayan ng lahat ng ilegal. Napaglipat nyo ng mga ari-arian ang ama ko habang wala akong malay.
At alam ko rin na kayo nagbayad sa mga tauhan na sumalakay sa amin kagabi. Hinarap ni Baste ang gobernador. At ikaw, Gobernador Monteclaro, ang pakikipagsabuatan mo sa mga kriminal na ito para protektahan ang posisyon mo ay sapat na para matanggal ka sa pwesto. May hawak ka kaming audio recording ng pagbabanta mo sa amin sa mansyon. Wala kayong ebidensya, sigaw ni Valerie. Desperada na. Baste, sinisira mo ang karir mo para sa babaeng yan? Hindi ko sinisira ang karir ko, Valerie. Nililinis ko ang lungsod na ito. Sagot ni Baste. At higit sa lahat, ipinapakilala ko sa inyo magiging may bahay ko at ang tunay na ina ng anak ko. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Baste kay Ashley at sa harap ng lahat, idineklara niya ang kanyang panig. Ang sino ang bumangga kay Ashley ay bumabangga sa mayor ng San Jose. Sa sandaling iyon, ang mga polis na kanina pa naka-standby sa labas ay pumasok na para arestuhin ang mga pinsan ni Ashley. Ang gabi ng selebrasyon ay naging gabi ng paghuhukom. Pero sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang dahan-dahang lumabas sa likuran, isang banta na hindi nila inaasahan. Habang pinapalakpakan ng mga tao ang katapangan ni Ashley at habang pilit na itinatago ng gobernador ang kanyang mukha sa mga reporter, naging abala ang lahat sa pag-aresto kina Arnold at Paulo. Sa gitna ng kaguluhan at pagkislap ng mga camera flash, nakalimutan ng lahat ang isang taong may pinakamalalim na sugat, si Valerie. Akala niyo ba? Ganoon lang kadali ang lahat? Pulong ni Valerie sa sarili habang nakatitig sa masayang pamilya mula sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at ang kanyang katinuan ay unti-unti na naglalaho. Sa kabilang silid, sa VIP lounge ng City Hall, mahimbing na natutulog si Liam sa loob ng kanyang stroller. Binabantayan ni Manang Marta. Dahil sa ingay ng mga pulis at media sa labas, bahagyang lumabas si Manang Marta para kumuha ng mainit na tubig para sa gatas ng bata. 1 minuto lang ang lumipas, pero sapat na iyon para sa isang mapangahas na plano. Pagbalik ni Manang Marta, ang stroller ay wala na. Mayor, Ashley, ang bata, nawawala si Liam! Ang hysterical na sigaw ni Manang Marta ang pumasag sa tagumpay ng gabi. Agad na napatakbo si Baste at Ashley. Ang puso ni Ashley at tila hihinto sa pagtibok. Hindi maaari. Sino kukuha sa kanya? Nakakulong na mga pinsan ko. Valerie. Maikling sambit ni Baste. Ang kanyang panga ay nagngangalit sa galit. Nasaan si Valerie? Mabilis nilang tiningnan ng CCTV ng City Hall. Nakita nila ang isang babaeng nakabelo at naka-jacket na mabilis na isinasakay ang isang bata sa isang pulang sasakyan sa basement. Walang duda, si Valerie iyon. Papunta siya sa itaas ng lumang tulay ng San Jose. Sigaw ni Baste. Matapos suriin ang direksyon ng sasakyan, kumaripas sila ng takbo. Ang tulay na iyon ay kilala bilang pinakamataas na bahagi ng lungsod, kung saan sa ilalim ay ang mabilis na agos ng ilog. Pagdating nila roon, nakita nila ang sasakyan ni Valerie na nakahinto sa gitna. Nakatayo si Valerie sa gilid ng railings, karga si Liam na nagsisimula ng umiyak. Huwag kayong lalapit, sigaw ni Valerie, ang boses ay paos at puno ng pait. Sabi mo, Baste, pamilya mo sila? Ngayong gabi, mawawalan ka na ng pamilya. Valerie, parang awa mo na. Bitawan mo ang anak ko. Hekbi ni Ashley. Halos lumuhod siya sa semento. Kahit anong gusto mo ibibigay ko. Kunin mo ang lahat ng ari-arian ko. Huwag mo lang saktan ang anak ko. Hindi ko kailangan ng pera mo, Ashley. Gusto ko maramdaman ni Baste ang nararamdaman ko noong itinapon niya ako para sa isang basurang tulad mo. Humagulgol na sabi ni Valerie. Habang dahan-dahang inilalabas si Liam sa railings ng tulay. Valerie, tumingin ka sa akin. Pahinahon pero nanginginig ang boses ni Baste habang dahan-dahang humahakbang. Alam kong may natitira pa rin kabutihan sa puso mo. Hindi mo kayang saktan ng isang inosenteng bata. Kung galit ka, sa akin mo ibuhos. Ako ang saktan mo, wag ang anak ko. Huli na Baste, huli na para sa ating lahat. Sa isang iglap, tila tumigil ang mundo nang biglang mawala ng balanse si Valerie. Dahil sa madulas na semento at sa bigat ng kanyang nararamdaman, aksidente siyang nadulas patungo sa bangin. Dala-dala ang sanggol. Hindi! Sigaw ni Baste at Ashley. Mabilis na tumalon si Baste at nagawang mahawakan ang barandilya gamit ang isang kamay, habang ang kabilang kamay niya ay mabilis na humablot sa damit ni Liam bago pa ito tuluyang mahulog. Si Valerie naman ay tuluyang nahulog sa tubig. Isang malakas na bagsak ang narinig sa ilalim. Hinihingal na hinila ni Baste si Liam pabalik sa kalsada. Agad na kinuha ni Ashley ang bata. Niyakap na napakahigpit habang mahagulgol sa pasasalamat. Si Baste naman ay napasalampak sa sahig. Pagod at nanginginig ang buong katawan.
ligtas ang kanilang anak. Pero ang trahedya ng gabing iyon ay mag-iiwan ng markang hindi kailanman mabubura. Isang buwan ang mabilis na lumipas matapos ang madilim na gabi sa tulay ng San Jose. Ang balita tungkol sa pagkalunod ni Valerie at ang pagkakabunyag sa kasamaan ng mga Monteklaro ay unti-unti nang humuhupa. Pinalitan ng masayang bulong-bulungan tungkol sa nalalapit na pag-iisang dibdib ng kanilang mayor at ng tunay na reyna ng kanyang buhay, si Ashley. Nasa garden ng mansyon si Baste. Pinapanood si Ashley na nakikipaglaro kay Liam sa damuhan. Wala na ang takot sa mga mata ng dalaga. Ang kanyang mga alaala ay buo na. Pero ang pagmamahal niya kay Baste ay mas tuminti pa kaysa noong unang beses silang magtagpo sa Maynila. Mayor, baka matunaw si Ashley sa titig niyo. Biro ni Manang Marta habang naglalapag ng merienda sa lamesa. Natawa si Baste at lumapit sa mag-ina. Hindi ko lang talaga maisip na ganito pala kasarap ang pakiramdam na may pamilya, Manang. Dati ang akala ko ang tagumpayan nasa dami na lang ng proyektong natatapos ka sa munisipyo. Umupo si Baste sa tabi ni Ashley at kinuha ang kamay nito. Handa ka na ba sa susunod na buwan? Sabi ng wedding planner, masyado raw magarbo ang gusto ni Manang Marta para sa atin. Gumiti si Ashley. Ang kanyang ganda ay tila mas lalong nagdiningning sa ilalim ng sikat ng araw. Kahit sa maliit na kapilya lang tayo magpalitan ng pangako, Baste. Ayos lang sa akin. Ang mahalaga, dala ko na ang pangalan mo at hindi na tayo kailanman magtatago pa. Hindi pwede, maliit lang. Giit ni Baste sabay kendat. Gusto ko malaman na buong mundo na ang yaya na inakala nilang estranghera ay ang babaeng nagmamay-ari ng puso ko noon pa man at si Liam, siya ang magdadala ng singsing natin. Sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang tawag ang natanggap ni Baste mula sa kanyang abogado. Ang lahat ng ari-arian ng pamilya Sandejas ay formal na rin naisalin sa pangalan ni Ashley. Hindi na siya ang yaya na walang pagkakakilanlan. Siya na ngayon ang isa sa pinakamayamang negosyante sa bansa. Anong balak mo sa lahat ng mana mo? Tanong ni Baste. Tumingin si Ashley sa malayo sa direksyon ng mga kabayahan sa San Jose. Gusto ko magpatayo ng isang foundation para sa mga taong may amnesia at mga biktima ng aksidente na walang matuluyan. Gusto kong ibalik ang swerte na natanggap ko noong dinala ko ng tadhana sa pintuan mo. Niyakap ng mahigpit ni Baste si Ashley. Iyan ang asawa ko. Hindi lang maganda, may gintong puso pa. Ngunit sa kabila ng tamis ng sandaling iyon, alam ni Baste na ang pagiging asawa ng isang mayor at ang isang mayamang tagapagmana ay hindi magiging madali. May mga mata pa rin nakamasid at ang politika ay isang maruming laro. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Mayroon na siyang katuwang na handang lumaban kasama niya. Baste. Mahinang tawag ni Ashley habang nakasandal sa balikat ng lalaki. Salamat sa hindi pagsuko sa akin noong hindi ko pa kilala ang sarili ko. Hindi kita susukuan, love. Kahit sa ang buhay, kahit sa ang pagkakataon, ikaw at ikaw pa rin ang hahanapin ko. 2 linggo na lang bago ang kasal at ang mansyon ng mga gerero ay mistulang palengke sa rami ng mga bulaklak, tela at mga taong labas-masok para sa fittings. Ngunit sa gitna ng katuwaan, isang formal na lalaki ang dumating sa munisipyo na nagpakilalang si Attorney Leandro Suarez. Si Leandro ay hindi lang basta abogado, siya ang kababata ni Ashley sa Maynila at ang lalaking matagal nang nalilink sa kanya bago pa mangyari ang aksidente. Ashley, masayang bati ni Leandro na makita ang dalaga sa opisina ni Baste. Hindi ito nag-atubiling yakapin sa Ashley na mahigpit. Salamat sa Diyos at buhay ka. Halos mabaliw ako sa paghahanap sa iyo sa lahat ng ospital sa Luzon. Nagulat si Ashley pero agad ding ngumiti. Leandro, nakakaalala na ako. Salamat sa pagpunta. Eksaktong pagpasok ni Baste sa kanyang opisina ay naabutan niya ang eksenang iyon. Tumigil ang mayor sa pintuan. Ang kanyang panga ay nagngangalit habang nakatingin sa mga bisig ng lalaki na nakapulupot sa kanyang mapapangasawa. Ubo ni Baste. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. May meeting ba tayo, Ashley? Mabilis na kumala si Ashley at ipinakilala ang panauhin. Baste, si Leandro ito, ang dati kong abogado at ang malapit na kaibigan mula sa Maynila. So, ikaw pala ang mayor na nakapulot sa kanya. Nakapulot? Humakbang si Baste palapit. Ang kanyang otoridad ay bumabalot sa buong silid. Ako nag-alaga sa kanya noong tinalikuran siya ng mundo niyo sa Maynila at sa kaalaman ko, Leandro, siya ay magiging asawa ko na. Baste, tama na. Pag-awat ni Ashley. Leandro, nandito ka ba para sa mga dokumento ng kampanya? Nandito ako dahil nag-aalala ako, Ashley. Baka nabigla ka lang sa desisyon mo dahil sa amnesia mo. Sigurado ka bang mahal mo ang mayor na ito? O baka naman nakakaramdam ka lang ng utang na loob?
Tanong ni Leandro, direkta sa mga mata ng dalaga na tahimik ang silid. Tumingin si Baste kay Ashley, naghihintay ng sagot. Leandro, mahinahong simula ng dalaga. Ang utang na loob ay binabayaran ng pera o pasasalamat, pero ang buhay at puso ko, ibinibigay lang sa taong pinili ko at pinili ko si Baste. Hindi dahil sa mayor siya, kundi dahil siya ang nagparamdam sa akin na kahit wala akong pangalan, mahalaga ako. Tumingin si Ashley kay Baste at hinawakan ang kamay nito. Baste, walang dapat ikaselos, ang nakaraan ay tapos na. Pagamat kampante na sa sagot si Ashley, hindi pa rin maalis ni Baste ang matalino tingin kay Leandro. Salamat sa pagbisita, attorney, pero gaya ng sinabi ng fiancé ko, tapos na ang nakaraan, maaari ka na lumabas. Nang makaalis si Leandro, naiwan ang tensyon. Baste, nagsiselos ka ba? Biro ng dalaga para pagaanin ang loob ng lalaki. Hindi ako nagsiselos. Sagot ni Baste habang isinasandal ang kanyang noo sa noo ni Ashley. Natatakot lang ako na baka isang araw, ma-realize mo na mas deserve mo ang buhay sa Maynila kaysa sa tahimik na buhay dito sa San Jose kasama ako. Sebastian Guerrero, kahit ibalik mo pa ako sa Manila, ikaw at si Liam pa rin ang uuwian ko. Ikaw ang tahanan ko at mahal ko. Nakangiti na saad ng dalaga. 3 araw bago ang kasal. Akala ni Baste ay makakapag-relax siya sa harap ng TV kasama si Liam. Ngunit tila may ibang plano ang kanyang mga tauhan sa munisipyo at ang kanyang pinsan na si Gardo. Mayor, emergency sa function hall ng Barangay San Roque. Hingal na balita ni Gardo. Dahil sa dedikasyon sa trabaho, mabilis na sumama si Baste. Kahit nakasuot lang ng kumpas na maong t-shirt. Pagdating nila sa lumang clubhouse, madilim ang paligid. Inihanda na ni Baste ang kanyang phone para tumawag sa electric company nang biglang pumukas ang mga ilaw. Surprise! Imbes na sunog o gulo, sumalubong sa kanya isang banner na may nakasulat na Paalam kalayaan, maligayang pagkakulong. Mayor Baste, ang mga konsehal, kapitan ng barangay at mga malapit na kaibigan ay naroroon, may hawak na mga baso ng alak at nakasuot na mga kakatuwang party hats. Ano to, Gardo? Natatawang tanong ni Baste. Bagaman bakas ang pagkahiya. Bachelor party, Mayor. Hindi ka pwedeng ikasal lang hindi man lang namin na itatagay ang huling gabi mo bilang pinaka-eligible bachelor ng probinsya. Sigaw ni Gardo habang inaabutan siya ng malamig na beer. Naging masaya ang gabi. Tawanan, kantahan sa video kaya nawala sa tono at mga payo tungkol sa buhay asawa mula sa matatandang konsehal. Ngunit dahil mga probinsyano ang nag-organisa, ang sorpresa ay hindi naging ordinaryo. Sa kalagitnaan ng gabi, may pumasok na 3 dancer. Nagsimula na silang sumayaw at pilit na pinagsasayaw si Baste sa gitna. Sa kasamaang palad, sa gitna ng kanilang paghila sa mayor, biglang bumukas ang pintuan ng clubhouse. Tumamba doon si Ashley, kasama si Manang Marta at ang wedding coordinator na may mga dalang sample ng giveaways. Natahimik ang buong silid. Nakita ni Ashley si Baste na may suot na pink na feather scarf sa leeg at may mga hawak na mikropono habang pinalilibutan ng mga dancer. Baste? Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Ashley, sandali. Hindi itong iniisip mo. Pabilis na tinanggal ni Baste ang scarf at itinulak ang pinsan niyang si Gardo. Sorpresa lang nila ito. Wala akong kinalaman dito. Sabi ko na nga ba, Mayor, mapapahamak tayo rito. Bulong ni Gardo na akala mo ay lulubog sa lupa. Imbes na magalit, unti-unting lumawak ang ngiti sa mukha ni Ashley hanggang sa humagalpak siya ng tawa. Mayor Sebastian Guerrero, bagay pala sa yung pink. Mukhang mas nag-enjoy ka pa kaysa sa akin na nasa fitting lang ng gown. Napakamot sa ulo si Baste. Namumula ang buong mukha nito sa hiya. Akala ko talaga may emergency sa barangay. Itong si Gardo may gawa nito. Lumapit si Ashley at inayos ang gulugulong buhok ni Baste. Sige na, ituloy niyo na yan. Pero siguraduhin mo makakauwi ka ng diretso ang lakad. Dahil bukas ay rehearsal na natin. Ayaw kong amoy beer ang hininga mo sa harap ng altar. Nakangiting saad ng dalaga. Nang umalis si Ashley na tumatawa pa rin, nakahinga na maluwag si Baste, pero hindi niya pinalampas si Gardo. Gardo, bukas na bukas din, ikaw maglilinis ng buong plaza bilang parusa. Tawanan naman silang lahat. Ang gabing iyon ay napuno ng tawanan, isang huling hirit ng kasiyahan bago pasukin ni Baste ang pinakamahalagang tungkulin sa kanyang buhay, ang maging isang tapat na asawa kay Ashley at ulirang ama kay Liam. Ang buwan ay maliwanag at payapa sa ibabaw ng San Jose. Isang gabi na lang at magiging opisyal na ang lahat. Sa balkonahe ng mansyon, nakatayo si Baste habang pinagmamasdan ng mga ilaw ng lungsod na kanyang pinamumunuan. Ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi ang mga problema ng munisipyo ang laman ng kanyang isip, kundi ang babaeng nasa loob ng silid. Dahan-dahang lumabas si Ashley, nakasuot ng manipis na sutlang pantulog at yumakap sa likuran ni Baste. Hindi ka pa rin makatulog? Ang sabi ni Manang Marta, ang mga ikakasal daw ay dapat mahimbing ang tulog para hindi haggard bukas. Natawa ng bahagya si Baste at hinarap ang dalaga. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Ang mga kamay na dati ay nag-aalaga sa kanyang anak bilang isang yaya at ngayon ay magiging katuwang niya sa habang buhay. Kinabahan ako, Ashley. Kinakabahan ako. Pag-amin ni Baste, isang bagay na bihirang marinig mula sa isang matapang na mayor. Hindi sa kasal, kundi sa pangakong ibibigay ko sa iyo. Kaya ko ba talaga maging asawang karapat-dapat o nararapat para sa isang Ashley? Kaya ko bang protektahan kayo ni Liam sa lahat ng oras? Hinaplos ni Ashley ang pisngi ni Baste. Baste, noong wala akong maalala, noong wala akong kahit ano, kunti ang basang damit at isang kalahating kwintas. Hindi mo ako tinanong kung sino ako. Tinanggap mo ako. Iyon ang sapat na proteksyon para sa akin. Ang malaman na may isang taong naniniwala sa akin kahit hindi ko kilala ang sarili ko. Niyakap siya ni Baste na mahigpit. Gusto kong malaman mo, Ashley, na mula bukas, hindi lang ako ang mayor ng bayang iyon. Ako ang magiging sandalan mo. Ang pamilyang bubuuin natin, iyon ang magiging pinakamahalagang proyekto ng buhay ko. Gusto ko makita si Liam na lumalaki rito, tumatakbo sa mga pasilyo ng mansyong ito at balang araw. Baka madagdagan pa natin siya ng isang maliit na bersyon mo. Namula si Ashley at isinandal ang ulo sa dibdib ni Baste. Pangako ko rin sa iyo, Sebastian, na sa bawat pagod mo sa trabaho, ako magiging pahinga mo. Hindi mo na kailangan dalhin ang bigat ng buong San Jose na mag-isa. Magkahati na tayo sa lahat. Sa saya, sa hirap, at sa mga bagong alaalang gagawin natin. Love, kahit bumalik pa ang lahat ng mga kaaway natin, o kahit mawala ang lahat ng kayamanan natin, basta't narito kayo ni Liam sa tabi ko, pakiramdam ko, ako pa rin ang pinakamayamang lalaki sa mundo. Nagpalitan sila ng isang matamis at seryosong halik sa ilalim na liwanag ng buwan. Wala nang takot, wala nang lihim. Ang gabi bago ang kasal ay hindi lang pagtatapos ng kanilang buhay binata at dalaga, kundi ang pundasyon ng isang pamilyang binuo ng tadhana, sinubok ng aksidente at pinatibay ng wagas na pag-ibig. Matulog na tayo, Mayor. Bulong ni Ashley habang nakangiti. May mahalaga ka pang appointment bukas sa simbahan. Hindi ako malilate sa appointment na yon. Sagot ni Baste habang inaalalayan si Ashley papasok. Ang simbahan ng San Jose ay napuno ng mga puting rosas at nagniningning ng mga kristal. Lahat ng mahalagang tao sa bansa ay naroroon, ngunit para kay Mayor Baste, na nakatayo sa harap ng altar at hindi mapakali, iisa lang ang taong hinihintay niya. Nang bumukas ang malaking pinto, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Naglakad si Ashley sa gitna ng aisle. Suot ang isang custom-made na gown na tila gawa sa mga bituin. Sa kanyang tabi ay ang munting si Liam na nakasuot ng maliit na tuxedo bilang ring bearer. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay sa harap ng pari, hindi na napigilan ni Baste ang pag-agos ng luha. Sebastian, sumala ni Ashley habang binabasa ang kanyang vows. Sabi nila, ang amnesia ay isang sumpa, pero para sa akin, ito ang naging daan para mahanap ko ang tunay na ako. Hindi ang tagapagmana ng mga sandehas, kundi ang babaeng minahal mo noong wala siyang kahit na ano. Salamat sa pagiging instant daddy at sa pagtanggap sa akin sa iyong tahanan at puso. Gumiti si Bastia at hinigpitan ng hawak sa kamay nito. Ashley, nang makita ko si Liam sa basket sa tapat ng pinto ko, akala ko iyon ang pinakamalaking problema ng buhay ko. Hindi ko alam. Iyon pala ang pinakamalaking regalo ng Diyos. Pinapangako ko sa harap ng bayang ito at sa harap ng ating anak na ikaw lang ang magiging reyna ng aking buhay at ng San Jose. Hindi na tayo magkakahiwalay muli. Matapos ang matamis na I do at ang mainit na halik na sinabayan ng palakpakan ng buong lungsod, nagkaroon ng isang huling sorpresa. Sa reception, habang nagsasayaw ang bagong kasal, lumapit si Manang Marta na may dalang isang maliit na kahon na kulay asul, katulad ng basket kung saan natagpuan si Liam. Mayor, may nakita po ako sa mga lumang gamit ni Ashley na nakuha sa kotse noong aksidente. Ngayon lang po nabuksan dahil ngayon lang nahanap ang susi, sabi ng matanda. Binuksan ni Baste ang kahon. Sa loob nito ay isang ultrasound result na may petsang 1 buwan bago ang aksidente at isang sulat na ginawa ni Ashley para kay Baste bago siya nawalan ng malay. Sebastian, babalik ako sa San Jose para sabihin magiging tatay ka na. Sana matandaan mo pa ang gabi natin sa Manila.
Napatingin si Baste kay Ashley na umiiyak na sa tuwa. Kaya pala ganoon na lang ang koneksyon natin kay Liam mula noong una. Hindi siya iniwan ng kung sino lang. Pinilit mong makarating sa akin kahit sa huling sandali bago ka mawalan ng alaala. Dinala ako ng puso ko sa iyo, Baste. Kahit ano pa ang isipin o kahit ang isip ko ay nakalimot, ang mga pa ako ay alamhandaan pa uwi sa iyo. Pulong ni Ashley. Ngayon, ang pamilya Guerrero ay buo na. Ang dating binatang mayor na ayaw sa commitment ay isa na ngayong mapagmahal na asawa at ama. Habang pinapanood nila ang mga fireworks na tumatama sa langit ng San Jose, alam nilang ano man ang hamon ng bukas. Amnesia man, politika, o distansya, wala nang makakapaghiwalay sa kanila. Dahil sa dulo ng bawat madilim na kalsada, palagi may pintuang naghihintay na magbubukas para sa tunay na pag-ibig. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Ashley at Baste. Sana ay muli ninyong samahan sa mga full story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.